Chair, may I move that next hearing, Attorney Porton be invited here? Because mabigat yung sinabi niya, Mr. Chair. Dahil, ito'y parang sort of... Consult tayo sa legal kasi ano yan, abogado yan, lawyer yan. Yeah. We have That's to invite him as lawyer-client relationship. Tingnan natin, tatanong muna Isa. tayo sa mga abogado, hindi tayo abogado pareho eh. we have to invite him as a resource person, Mr. Chair. Dahil it's like a sort of Damocles hanging over our heads. Pag sinabi niyang gano'n, dapat paklaruhin ninyo. It can be anybody. Pwede ako, pwede siya, pwede si Senator Risa, pwede si Senator Bam. Dapat maklaro ito. Kaya sana maimbitahan si Attorney Porton. I got the feedback. Sir. That's confidential yun. That's attorney-client privilege communication. So, Pero bakit niya sinabi sa media, Mr. Chair? Kung... ikaw, hamonin mo na lang, wag na dito. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Senator Win? Yes po. Yes, go may ahead. interject. Quick question lang po. Follow up on that question kay Engineer Bryce. Engineer Bryce, meron kay resident auditor. Sino po ito? Sa pagkakakilala ko po si Ma'am Cindy po. Nakakausap niyo po ba? I mean, pasok pa siya dito sa grupo ninyo sa transaksyon para nabibigyan niyo ba siya? Ilang porsyento binibigyan sa kanya para pirma lang siya ng pirma? Specific na wala po, pero alam ko kinakausap siya ni Boss Henry tsaka po ni accountant namin. Ng accountant ninyo? Regarding po dyan. So alam ng COA, resident COA auditor niyo yung mga ghost project na yan? Mga substandard project, alam yan? Sa pagkakaalam ko po. Will you confirm, Engineer Alcantara? Your Honor, tingin ko po wala pong alam si auditor doon sa mga ghost project po because they're relying on the documents po. Hindi po sa actual field po talaga. In fairness po kay auditor, Relying wala po sa siyang mga alam. documents na sinasabit nila Bryce Hernandez at saka JP Mendoza. Is that correct? Actually po, ang proseso po, Your Honor, accounting section po ang nagsasabit po sa... Accounting section po ninyo. Yes po, Your Honor. Nandito po ba ang accounting section po ng DPWH sa District 1? Siya palang nagsasabit sa COA? Sir, bagong bypass po. Lahat ng mga tao may sakit, may cancer, Sa bypass may po. bypass, may trangkaso. Sige po, that's all, Senwin. Thank you. Akala ko second round muna yun, Senator Tulfo. Ang punto ho namin, Ma'am Sunico, is ibalik ang tiwala sa COA. Because in many of our organizations, COA talaga ang safeguard doon. Sa local government, COA rin. Even pinaka-barangay, COA rin. Pero ito, hindi ako naniniwala na makakalampas to sa COA kung hindi ho kasali siya sa modus. No, pwede yung na-absuelto ho siya ni Engineer Alcantara, but then again, ang gusto ho namin mabalik ang tiwala sa COA. Chair, isang interjection lang. With the permission. Yes, with the permission. Talaga pong ang tiwala, napaka-importante. Madam COA, yun pong 140,414,518 pesos 37 centavos. Ito po ay notice of disallowance sa SBMA. Noon pong June 20, 2017, after several petitions raised by SBMA, nag-issue na po ng desisyon ng Korte Suprema, final and executory. Final and executory. Ang nagbayad lamang po ay halos 3 million. Ang hindi po nyo siningil, 137 million plus. Wala po kayong paliwanag bakit hindi nyo kinolekta. Final and executory coming from the Supreme Court. Paano magtitiwala ang bayan sa inyo? Sir, ang mga ngolekta na po doon ay yung implementing agency po. Sa case po ng na-mention nyo is the SBMA. Ngayon po sir, dahil final and executory na, mag-i-issue po yung, kung umabot po yan sa Supreme Court, mag-i-issue po ng COA Order of Execution. And based po doon sa COA Order of Execution, maniningil po yung implementing agency. Mr. Chair, nagkaroon na po ng order of execution.
Huwag po kayong magsisinungaling, madam. Wala po kayong ginagawa talaga. Kaya yung pagtitiwala, sinabi na nga ni Senator Sherwin, importante. Lahat na po nandun eh. Mag-execute na lang kayo, sisingilin nyo na lang 137 million, pero hanggang ngayon hindi pa nyo ginagawa. Ang tanong, paano magtitiwala ang bayan sa inyo? Sir, hindi po talaga si COA ang maniningil, sir. Yun pong implementing agency po at iyan po ay i-remit nila sa Bureau of Treasury. Ano pong participation ninyo? Hindi nyo i-guide. Saan nyo po galing ang notice of disallowance? Amin po, sir. Pero po, sir, dahil may mga proseso nga po sa Sus korte, Mariosep sir. na proseso. Puro kayo proseso, pero walang nangyayari. Pinag-uusapan natin tiwala. Yes, sir. Opo, yun naman po kasi ang nasa proseso, sir. Hindi po si COA talaga ang maniningil, sir. Wala kang gagawin para sabihin mo sa SBMA, meron kang prerogative, meron kang power na sabihin mo, mangolekta ka. Nag-issue na kami ng order of execution. Huwag mo sasabihin ang proseso. Yes, sir. Kaya ma'am, ang problema pa ho, post-audit. No? Ibig sabihin, bayad na. Diba ho? So kung hindi nyo madidetect ho yan, bayad lang sila ng bayad, bayad lang ng bayad, bayad lang ho ng bayad. So ganun ho nangyayari ngayon, bayad lang ho ng bayad. Kahit na ghost projects, bayad ho ng bayad. So, Mr. Chairman, allow me to move to another topic. And this is the topic of yung program funds. No? So I want to gusto ko sana magtanong sa DBM kay Yusek Toledo. Yusek, ano ang guidelines that governs yung pag-apply at paggamit ng unprogrammed funds? Ano pong specific guidelines po yun? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, we have special provisions of the unprogrammed operations that we follow. Basically, following that, Mr. Chair. But the special provision, prioritization lang yun eh. Yung Yes. specific guideline for agencies to follow para maka-request sila at ma-release yung unprogrammed funds. Okay, Mr. Chair. Mr. Chair, ang nangyayari po dyan, magsasubmit po ang agency, in this particular case, the DPWH for special budget request. What guidelines first? Ano yung, di ba nagre-release kayo ng memo, ano yung, Okay. ano yung susundan nilang guidelines? Okay. We have issuance po ng what we call the fund release circular, which is what you fund release, which is basically NBC, National Budget Circular. For this year, we issue NBC 595. 595. Sherwin, we'll Yes. give you an extra 1 minute kasi expired na yung 7 Ah, minutes. sige po. Extra one Okay. 1 minute. So, 595. And dito po sa guidelines na ito, sino sa, DPWH, sige, yun ang ating focus. Sino sa DPWH ang dapat ho mag-request? The head of the agency, Mr. Chair, which is Secretary Bonoan, and even in the past, we have also some records to show that we have a request coming from the agency, Mr. Chair. So, all requests should be signed by Secretary Bonoan. Yes, Mr. Chair. Okay. And ano ang mga, for infrastructure projects, ano ang mga supporting documents ang kailangan? Ano ang requirement and supporting documents? Of course, with the special budget request, doon sa po based on our charter, meron po tayong sinasabi budget execution document, which is basically submission of financial report, the disbursement program, the physical program, Mr. Chair. So bed 1, 2, 3 plus other documentary requirements, Mr. Chair. And kailangan rin, kasama rin dito yung shovel readiness. Of course, Mr. Chair, kasi that will also sort of importance po na kailangan po ma-justify nila that the program or project that's being requested is ready for implementation. So, dapat yung submission nila for request for unprogrammed funds, shovel ready siya. Yes, Mr. Chair, based on the plan, yes. Okay, and then through the evaluation, i-evaluate nyo yun, and who is the
approving officer to release the fund? The program operation is being approved and signed. The release document is being signed by the secretary. So, all projects ng unprogram dapat shovel-ready. And when nakita ko doon sa inyong memorandum circular, ang definition ng shovel-ready, may feasibility study, may plano, may detailed engineering. Tama po ba? Lahat na yun, all those coordination with the local government. Yes, Mr. Chair. Okay. Because narinig ko rin kay Secretary Vince Dizon last time na in all of his, almost all, na mga flood control projects, walang plano. Sinabi niya yun. At least, halos lahat nung nakita niya, walang plano. Nakita niyo ba itong mga sinasubmit sa inyo ng DPWH? Nakita niyo mismo may plano, may feasibility study, and kompleto lahat yon? Mr. Chair, what is being submitted to us is yung ano nga po, as mentioned to you, yung budget execution documents. But yung as far as the plan, that is, we leave it to the Department of Public Works and Highways, being the one who are responsible in determining the readiness of the projects, Mr. Chair. Yeah, but do you ascertain? Kasi meron kayo ditong mga meron kayong mga grupo na chine-check mabuti yung submission sa inyo kung shovel readiness na eh. Diba, Sir meron Tuwin, kayo? can you wrap up? Yes, Naka Mr. 2 minutes ka Chairman. pang extra. Sorry, Mr. Chairman. Well, Thank Mr. you. Chairman, ganito na lang. Just submit to us yung mga documents na sinabit sa inyo ng DPWH. Kasama din dito yung mga supporting documents and the documents that led to the release of SARO Yes, we'll provide that, Mr. Chair. from 2022 to 2023. This is on the case ng unprogrammed funds. Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman, ito last na ho to, no, before I terminate. Because I was also, since si Mr. Saldico ay madalas hong mabanggit dito and highlight ho siya nitong ano natin. I'll just show some of our findings sa research ho namin. Pakilabas nga yun. Slide 3. So, lumalabas ho, Mr. Chairman, slide 3, na from 2022 to 2025, 34 billion na ho ang na-release to SunWest Corporation. And ito hong data, sinabit ho sa amin to ng DPWH kung ano po yung mga projects na na-release na sa SunWest Corporation. At tinignan ho namin at which process of the budget nakapasok ho yung mga projects. Makikita ho natin in 2023, 1 billion nasa unprogrammed appropriation. In 2024, 3.2 billion nasa unprogrammed appropriation. But makikita rin ho natin from NEP to GAB to GAA saan pumapasok yung mga projects na na-award po sa SunWest Corporation. Ang punto ho dito, 4 billion na award po sa SunWest Corporation galing sa unprogrammed appropriation. Yun po yung punto. Kaya important, kaya Which is not easy, no? which is not easy Yeah. because mayroon guidelines ang DBM na dapat shovel ready. No? So tinignan rin ho namin yung isa pang corporation, High Tone Corporation, which is connected to Zaldico rin. Makikita ho natin dito na nagamit rin po yung unprogrammed appropriations to a tune of about 814 million pesos. So, pag kinonbine ho natin yung mga projects awarded to SunWest and High Tone, lumalabas po almost 47 billion pesos po. Hindi, lahat na ho yan, but sa unprogrammed lumalabas is almost 6 billion pesos. Unprogrammed lang yun. Unprogrammed. Unprogrammed lang ho yun. Thank you. Yeah. Thank you for pointing that out. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you. Before Yeah, that, the Senate President first. before that, just one question, Mr. Chairman. Because I will be leaving shortly, I will be meeting all your wives.
because there will be an oath-taking of the Spouses Foundation of the Senate. But speaking of the Senate, tatanungin ako sigurado ng mga asawa nila puro mga senador ang binabaril Bakit ba, ano ba yung I want to clarify, Mr. Engineer Hernandez. Ano ba yung sinasabi ng abogado mo merong 6 na senador kang babanggitin? Ano ba yun? Your Honor, ang banggit niya po siguro yung laman po ng computer ko. Actually, may mga congressman po na nandun na hindi po senador yung laman nung nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. So fake news nga. O naligaw si Raymond. Diba? Anyway, basta yung ating media, ingat naman tayo sa mga fake news. Kanina umaga, may napanood na naman akong fake news tungkol sa sarili ko. Hindi ko alam na nangyari yun Mr. Senate President, I agree with you kasi maraming mga insinuations, nabanggit, Senator Sherwin Gatchalian, Senator J.B. Ejercito, kung sino-sino na lumalabas na pangalan. That's why we need to clarify kasi ikaw ang kinukote nung lawyer. And nasa national news ito So in fairness to our colleagues, na hindi naman talaga nabanggit at wala namang katibayan, babanggitin na nakabitin at ikaw ang reference, the Senate President has to really clarify this matter. Because this is a sensitive issue. Hindi ba? Imagine, Senate Finance Committee, biglang sasabihin ng lawyer mo na, of course, he did not name names, pero may mga insinuations na sumunod, pinabanggit yung mga pangalan. So for the record, Engineer Hernandez, hindi totoo yun. Hindi po, Your Honor. Alright, thank you. Mr. Chair, follow up ko lang doon. Hindi na, Kahit na ikaw time na. ko na. Time Time mo na yan. Yan na. May 7 minutes ka. Bryce, during the interview na abogado mo, si Raymond Porton, Attorney Porton, sinabi niya na pinagalitan ka pa daw niya. Bakit ka daw namimili kung sinong sasabihin mo? Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Ako po ang nagalit sa kanya kasi mali po yung information na lumabas. Ikaw ang nagali sa kanya. Hindi naman po. Pero sa Pinagsabihan interview ko po niya, siya. sabi niya, pinapagalitan ka niya dahil namimili ka lang kung sinong ilalaglag mo. Hindi lahat sinasabi mo. Hindi po, Your Honor. Ako po nagsabi kay Attorney Fortune na wag naman maglabas sa information na wala pa naman tayong ebidensya. So sa ngayon, pinalitan mo na si Atty. Porton o siya pa rin? Siya pa rin po, Your Honor. Oh, siya pa rin. Tapos hindi kayo magkakaintindihan. Ano ba ito? Patuloy pa rin ang inyong relationship kahit na nagkababanggaan kayo? Sinabi ko naman po na pag inulit niya pa po, hindi ko na po siya ko-consider, Your Honor. Mr. Chair, may I move that next hearing, Atty. Porton be invited here? Because mabigat yung sinabi niya, Mr. Chair. Dahil ito'y parang sort of... Consult tayo sa legal kasi abogado lawyer Yeah, we have That's to invite him as lawyer-client relationship. Tingnan natin, tatanong muna tayo sa mga abogado, hindi tayo abogado pareho We have to invite him as a resource person, Mr. Chair. Dahil Your it's Honor. like a sword of Damocles hanging over our heads. Pag sinabi niyang gano'n, dapat pa klaruhin ninyo. It can be anybody. Pwede ako, pwede siya, pwede si Senator Risa, pwede si Senator Bam. Dapat maklaro ito. Kaya sana maimbitahan si Atty. Porton. I got the feedback. Sir. That's confidential yun. That's attorney-client privilege communication. So, Pero bakit niya sinabi sa media, Mr. Chair? ikaw, hamonin mo na lang, wag na dito. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pero Mr. Chairman, yung kliyente na mismo, dinideny yung sinasabi ng kanyang abogado. So, Sige, Mr. Chair. Sa Soler, Mr. Chair, yung binhanap natin na tao na gumagawa ng fake na ID. Andito ba? Torigusa? Halika. Archibald Torigusa. Engineer, Siguro, may utang pa to sa inyo, no? Your Honor, malaki po utang pa sa 24 amin. million, Opo, Your Honor. Mamaya, tanungin natin. Mr. Chair, yung movement ng resource person papunta sa upuan, deducted yun sa time, Mr. Chair, ha?
Per segundo yung pagbilang. Kaya nga. Mr. Torregosa, nakapag-oath ka na? Kanina? Opo. Ikaw ang tinuturo na gumawa ng fake na ID dito sa kay Engineer Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Is it true? Bago ko po sagutin, magandang araw po sa inyo, Mr. Chair. Diretso na kasi maubos yung time ko. Sagot ka kaagad. Ano po, hindi po akong gumawa or nagpagawa po ng mga Sino? IDs po nila. Ako po ang sinamahan ko lamang po sila sa membership counter upang magpagawa ng mga cards nila ng membership. Actually, Your Honor, kung mabibigyan lamang po ako ng pagkakataon, pwede po sana na kung ma-retrieve po yung CCTV, nandun po yung occasion na nakapila po silang lahat, pumipirma po at dala po yung mga So let's IDs. go to the main point of the issue. Bakit ibang pangalan nila nakalagay sa ID? Hindi ko po alam yon, Your Honor. Eh kung sila ang tanungin ko, hindi rin daw nila alam. Kayo daw nagbigay. Alam mo, mabigat ito ha? Because kung totoong kayo ang nag-facilitate sa pag-manufacture ng fake ID para ito mga taga-DPWH kahit na illegal sila na maglaro dyan sa casino, nagiging instrumento kayo. You are not only an accessory, you are an accomplice to the crime na inubos nila yung pera ng gobyerno sa paglaro dyan sa Soler dahil kayo ang nag-facilitate. At yung pag-facilitate ninyo ay talagang krimen yan. Falsification. Gumawa kayo ng ID na ibang pangalan para hindi sila matunton. Your Honor, Sino ang gumagawa ng ID doon sa Soler? hindi ko po talaga alam, Your Honor. Hindi nga. Sabi mo nga, yung nakapila sa- sila doon. Opo. Sino ang nag-ooperate doon? Sa membership counter po, Sinong mga tao doon? yung mga empleyado po ng Soler, So, dinay mo ha na hindi ikaw ang nag-facilitate na pag-issue hindi ng po talaga, fake. Your Honor. Ako po, kung ang sinasabi ko nga po, kaya ko pong panindigan ng aking salaysay. Kasi ano po meron pong, kung mai-retrieve lamang po yung video, lahat po sila doon, nakapila po sila So, doon. sino ang nandoon, nagbibigay ng gumagawa ng ID? Magbigay ka ng pangalan. Ano po yun pa-iba-ibang, ano po yun empleyado po, papalit. Sige, magbigay ka ng pangalan para patawag natin dito. Alam nyo, naubos ang pera ng Pilipinas dahil sa inyo Ina-allow nyo sila doon maglalaro ng fake na ID. Kaya hinigop nyo yung pera ng DPWH. Your Honor, kung mamarapatin niyo po, Oh. nung makilala ko po sila, naglalaro na Sa, po. balik lang tayo sa tanong ko. Opo. You can give me names kung sino ang gumawa ng ID nila. Wala po akong knowledge, sir, pagka-pangalan po Pero yung mga... Sino nga ang tao doon? Ikaw nga nag-escort doon, papunta doon. Sino gumagawa ng Hindi ID ko na po nila? maalala, sir. Your Honor, since 2022 pa po yung pangyayari po na yun. Sure ka ha? Opo. You can be cited in contempt pag nagsinungaling ka dito. Hindi po ako nagsisinungaling. Ikaw lang ang hindi milyonaryo na makukulong ngayon dito. Lahat yan, milyonaryo bilyonaryo yung na-contempt namin. Ikaw wala kang pera, pero sasama ka doon sa baba. Ako nga po, Your Honor, yun po ang kinakasama ko ng lubog, siyempre. Huwag ka lang umiyak. Hindi po, ang inaano ko lang po, yung pati yung mga anak ko, saka yung nanay ko na nananahimik po. Kami po, lumalaban lang po ng pareha sa buhay. Alam ko, empleyado ka lang dyan Pero yung nga lang, tulungan mo kami na makuha ang katotohanan. Kaya ka pinatawag dito. Kasi kung alam namin na ikaw na diretso, hindi ka na namin tanungin. Papusasan ka na namin diretso. Kaya tinatanong ka namin para malaman namin kung sino itong malaking sindikato na ito Para paggawa ng programa hanggang pag-implement, hanggang sa paglustay ng pera na nakamkam nila, kasama kayo.
sa sindikato dahil kayo ang nagbigay ng ID na Hindi fake. hindi po talaga ako. Okay, wala kami bigay na pangalan. Wala po ako kasi po akong kinalaman. po, Ma-retrieve Your mo Honor, yung talaga. CCTV doon na kung 2022 hindi malabo na. Sabihin naman ng CCTV na good for 1 month lang maximum yung retention ng memory ng CCTV namin. 2022 malabo na. Kaya I am relying your human memory, not the CCTV memory. Your Honor, pwede pa pong pagbasihan yung membership card nila. Kasi real time po yung pictures po nila doon eh. Yung kung ano po yung picture nila doon, yun po yung araw na nagsipirma po sila nung ginagawa nila yung card. At doon din po nila prinisinta yung mga IDs. Okay, sige. Hanapin namin yan. Opo. You're not yet off the hook, ha? Papatawag ka pa rin namin. Okay lang po, Ha? Your Honor. Maraming Thank you. salamat po sa pagbibigay nyo na po ng Salamat. chance sa akin po. Dr. Ronald, Yes, sir. paano kayo nagkakilala ni na Bryce? Yun po yung meron pong insidente po sa Soler na pagbaba ko po ng hapon is meron po kaming players. Naglalaro po sila sa ibang tables, maingay po sila, masaya po sila. Ngayon, ang pagkakasabi po sa amin, sila po ay mga sabungero at mga kontratista. Ngayon po, si Mr. Loren Cruz, may nakakilala po sa kanyang tiga sa kanila, which is pinakilala lang po ako kasi mu-order po sila ng pagkain, na-decline po sila. Kaya po pumasok yung point na yung pagpapa-member po nila, pinaliwanag ko po sa kanila na yung kung ano po yung pribilehiyo pagka magiging member ka po ng isang casino po. Meron ka pong makukuha na libre pong pagkain, na libre na inumin, na libre na hotel rooms. Basta po naglalaro ka. Sayang naman po kasi kung naglalaro po sila, ma-accumulate po nila yun, makakakuha po sila ng libreng... Kailan yan? Nung October way back 2022 po, kung matatandaan ko po. Mr. Chair. Opo. Pasensya na po kayo, Mr. Chair. Continue. Opo. Ito po ang aking salaysay na Sige. Gaano kahaba naman yung salaysay mo? ay ano lang po ito, 3 page lang po. Sige, okay. Po. Kasi Ronald, hindi naman naka-charge sa'yo. Hindi naka-charge sa akin, sir, ha? Sige. Tuloy. ako si Archibald de los Reyes Torregrosa, may hustong gulang Filipino na ninirahan sa 2203 P. Florentino Street, Sampaloc, Manila. Matapos mabatid ang aking mga karapatan sa ilalim ng umiiral na batas at nanunumpa ng maayon sa batas at malayang kusang loob na nagsasalaysay. Ako po ay nagsasalaysay ng buong kusang loob upang klaruhin ang aking pangalan at maglahad ng pawang katotohanan lamang base sa aking personal na kaalaman. Sabit mo na lang yan, yung may sustansya na lang pag-usapan natin. Paano kayo nagkakilala, paano umabot sa nag-apply ng membership card. Yung po yung, ito po yung ano. Sige, diretso mo na lang doon kasi alas 12 na. Apo, yung po yung kinikwento ko po sa inyo po, Mr. Chair, kanina po, na kung bakit ko po sila nakilala. Yung po yung kasi pag araw-araw po ako sa casino, alam po namin yung mga bagong mukha din po doon at mga bagong... Tapos na tayo doon. Paano sila nakapag-apply ng membership card? Magkaiba yung membership Apo, card. bumalik po sila po. Sandali. Apo. Magkaiba yung membership card saka yung fake ID, hindi Apo, ba? opo. Okay, paliwanag mo yun. Yung membership card po, kasi para po makakuha ka ng membership card is kailangan po ng valid government issued ID. Kailangan po yun para pagkuha niyo po ng card. Which is, pinaliwanag ko po sa kanila. Tapos, nag-decide po sila siguro after 3 to 5 days na bumalik po sila ng casino. Which is, pagdating po nila, in-inform po ako ni Mr. Loren na nandyan na po sila. Kung pwede daw tulungan ko po sila ng pagpaprocess po nung mga cards po nila. Makikita mo naman po doon po sa CCTV na sinamahan ko po sila doon sa pila. Which is yung mga bagong member din po, pumipila din po. Dala sila mga government-issued ID. Opo. Oo. Sige. Opo, pumipila din po sila. Tapos pagdating po doon sa counter, pag tinawag na po yung pangalan mo, pipirma ka po, tapos pipicturean ka, yun po yung lalabas po doon sa card mo.
So apparently, yung mga fake ID nila, yung mga fake na pangalan na, yung mga aliases na yung isinabit nila doon. Hindi ko po alam, Your Honor, Hindi nga. Yun ang lumalabas sa kanila. Anong pangalan sa membership card? kung ano Halimbawa, po yung ilagay po nila doon sa lisensya po, or kung ano po yung mga valid issued government IDs na. So ibig sabihin, wala kang kinalaman doon sa kanilang mga fake ID, yung government issued ID like driver's licenses. Wala kang kinalaman doon kasi pagbalik nila, dala na nila yon. Opo. Thank you. Your Honor. Thank you, Mr. Chair. I would like to go to DBM. Yes, Mr. Chair. Layo, sir, oh. From casino to DBM. Ako'y nagtataka kung bakit ganito na lang ka powerful si Saldico na siya na ang chairman ng Appropriations Committee ng House at the same time para na rin siyang secretary ng DBM at the same time para na rin siyang secretary ng DPWH. You know why? Kasi dito sa records natin for 2024 only yung unprogrammed appropriations, particularly doon sa SAGIP, Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs, 200 billion plus ang na-release ninyo and 155.8 billion ni-release nyo sa DPWH. Ang program ito Ngayon, sabi ni D. Alcantara, pupunta sa kanya si Saldico, nagsasabi na meron kaming ilalagak sa inyo na pera, na pondo, gumawa ka ng listahan. Tapos, pag gumawa na si Alcantara ng listahan, submit niya kay Saldico. So, ang tanong ngayon from Saldico, ito ba'y sinabit niya kay Secretary Bunuan or diretso na sa inyo? Bakit nakapag-release kayo ng SARO sa mga ghost projects sa Bulacan na galing sa program appropriations? Mr. Chair, Sige. we only act on requests coming from the agency, not from the Congress. So in this case, this comes from the Department of Public Works and Highways, Mr. Chair. Okay, Engineer Alcantara, sa pagkakaalam mo, pag-submit mo ng listings ng project kay Saldico, binibigay pa niya kay Secretary Bunuan para Sir, si Bunuan mag-request sa DBM? Sir, hindi ko na po alam yung after nung nagbigay po ko kung Saldi. Hindi ka nagtanong? Hindi na po ako nagtanong. Basta sa kanya ko lang po pinapasa by Viber po. Okay, so assuming na ito ay sinasubmit ni Saldico to Secretary Bunuan being the head of, tama ba sabihin ko, head of procuring entity si Secretary Bunuan in this case? No, Mr. Chair, No. he is the head of the agency. Head of agency. Kasi isasubmit niya ito sa inyo in the form of agency budget, Special budget request. ano? Special budget request, Mr. Chair. Special budget request. Isasubmit sa inyo. Ngayon, pag nag-certify ang Bureau of Treasury na merong available funds, magbigay ka agad kayo ng SARO para dyan. Correct? Mr. Chair, of course, based on the request, we will evaluate and then kung titignan namin, Mr. Chair, kung there's available excess revenue because an program fund could only be unlocked if there is an excess revenue certified by the Bureau of the Treasury. Correct. Oh, so kaya nga ako'y nagtataka. Imposible magawa ito lahat ni Saldico na walang kakunaybans diyan sa loob ng DBM. Mr. Chair, I don't think so Senator na mangyari Ronald, ito. Bigyan pa ng additional 1 minute or 2 minutes additional? 2 minutes, sir. 2 minutes, sige. Last, 2 minutes. Sige, sir. Yes, Senator Win. Nag-interject ka naman sa akin, so ako. Kay Engineer Alcantara, pag nagsasubmit kayo ng project, meron bang feasibility, flood control feasibility study, detailed engineering, coordination to the local government, isang mahabang listahan, meron bang ganun?
Wala po. Just title and amount po. Actually po, nanggagaling po sa mga sections dahil may mga identify na po kaming location, mga karuktong po ng mga nasimula. So walang feasibility study. Meron pong bayan na meron na pong feasibility. Pero yung sinabit nyo yung mga sinasubmit nyo sa unprogram, yung mga typical lang. Title and amount lang, Your So Honor. walang feasibility study, walang detailed engineering, kasi Yes, Your buo-buo Honor. siya eh. Title and amount lang. Yun nga sinasabi namin, Yusek Toledo, these are not shovel-ready projects. Bakit nalabas yung pondo kung hindi siyang shovel-ready projects? Yan ang nanggaling na kay Engineer Alcantara. Mr. Chair, we have a certification also coming from the agency that is ready for implementation based on the forms and even the submission and even our documents will show you. At the same time, Mr. Chair, given that yung under the administrative code, sila po dapat ang may mandato to identify, plan, secure funding for programs, design, construct, or undertake pre-qualification bidding and award of contracts of public works projects. So, mean to say, sila po talaga ang Napakadali lang. mag-identify, Ang Mr. Chair. tanong dito, napakadali lang. Bakit ang bilis ninyo makapag-release ng SARO galing sa program funds? Yun lang ang tanong namin. Anong influence meron si Saldico sa DBM? Bakit kapag siya ang naglagak ng pera, particularly sa first district ng engineering district ng Bulacan, bilis kagad na isyuhan nyo ng SARO? Mr. Chair, we don't know what is the Congressman Saldico as far as the influence niya sa project, because that is already Hindi ako by nagtatanong. agency po. Hindi ako nagtatanong ng influence sa project sa inyo, Wala sa po. DBM. Wala Bakit po. approve ka agad? Mr. Chair, we only follow what is being Or prescribed by the guidelines. ganito. Baka hindi ay ikaw nilalapitan. Baka yung boss mo. We don't know that. Ha? I don't know with the chair. Ganito lang. Bakit nagwa-wonder ang Pilipino? Bakit ang bilis ninyo makapag-issue ng SARO doon sa mga unprogrammed projects na nagiging ghost projects? Itong tanong talaga eh. Ito ang tanong. Bakit ang bilis ninyo makapag-issue? Sabi nga ni Sinwin, that should be, ang standard nyo is shovel ready. Meaning, pag issue na ng SARO, pag-implement, tabol kagad, pala kagad, ganon. Oh, ito'y ghost projects. O, paano kayo nakakaroon ng shovel ready na ghost ang napuntahan? We don't know Ano about, ito? Mr. Chair, we don't know about the ghost. Kasi ghost project could only be determined once it's not being approved as one. The pondo, hindi namin malalaman, Mr. Chair, kung ghost siya o hindi. Kaya nga, once pero yung as to preparation or submission po ng budget, ang nanggagaling lahat po dyan, because we have also charter to follow na kung hindi namin i-release based on the request at nag-comply lahat po sa requirements, then kami naman po ang mananagot. So, based on our charter, we follow what is in our charter and of course, release the document based on on that charter, Mr. Chair. So, meron po kami sinusundan talaga, Mr. That is published in our website. Alam mo, kung gusto, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Alam mo, pareho tayo na sa gobyerno, gusto sana namin mag-cooperate kayo fully. Bakit ganito? Let us, please help us to answer the question why. Hindi lang question ko yan. Question ng taong bayan. Kung bakit kapag mga project na gusto ni Saldico, ang bilis ninyong maka-issue ng SARO. Yun lang akin, ha? Ay, hindi kita pinopolt, Mr. 10 seconds. Yusek, ha? Hindi Senator. ikaw ang may kasalanan. Hindi kita pinopolt dito. Oh, you have now 5 seconds. Sige, sir. Nagtataka lang ako, bakit ang DBM ang bilis maka-release ng SARO para sa mga request ni Saldico? Yun lang. Yeah, Mr. Chair. Sige, respond na lang and then time's up. Lahat po tayo, sir, Mr. Chair, we are ruled by law. So we follow what is in the law, what are the rules and regulations. Yun lang po ang masasabi ko. We have the charter and we have to obey that charter and we have to follow that. Because kung di namin sundan yun, kami naman po ang malalagot. Kaya That's my concern. as I've said, Tapos na po hindi yung time nyo. Sir, Tapos ka na kunti lang. kanina. Oh, sige. Hindi kita pinopolt dito.
Huwag mo sabihin na, baka sabihin mo na naman si Senator Bato, gustong baliin ko yung batas para, sumunod din sa batas. Yeah. Ha? Thank you, Mr. Chair. Sumunod din sa batas, pero ang tanong ko lang, sana may sagot. But anyway, hindi mo kayang sagutin, wala tayong magawa. Thank you, Mr. Chair. Senator De La Rosa. Senator, before I recognize, i-clarify lang kay Archibald, empleyado ka ba ng Soler? Hindi po, Your Honor. Paano ka napupunta doon? Paano ka nakapag-influence ng ganon? Ako po ay matagal na pong naghahanap buhay po sa Anong job description mo? casino po. Sa casino po, Specifically, anong job description mo? nagbabuy and sell lang po kami, sir. Your Honor. Anyway, sige, never mind. Sige, Senator Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Ang una kong tanong ay sa COA. Nasaan ang COA? Ms. Sunico, you are from the COA? For Your Honor. Yes. Si Commissioner Lipana, is he in the Philippines? As far as we know po, sir, naka-sick leave po siya. Ang balita po namin nasa Singapore po. Okay. Is he under investigation by the COA Sir, right now after all the allegations and the revelation and the testimonies? Sir, clarify ko po kung ano pong gusto nyong sabihin sa investigation. Kasi po, sir, di ba po impeachable official po siya. Pero No, with respect to your internal, your internal processes as a commission, hindi naman pwedeng maghihintay kayo ng impeachment? Should you not also have your internal investigation? sa mga transactions po siguro, sir, nire-review na ng mga auditors, and even po doon sa na-mention po nung nakaraang hearing, sir, na meron po siyang transaction sa Bulacan, kasama po yun sa fraud audit. Pero doon po sa position niya bilang commissioner, sir, na investigation, parang hindi po saklaw ng COA po. Ibig sabihin, hanggat walang impeachment investigation or complaint, walang aksyon ng COA sa ganitong klaseng sitwasyon? Sir, hindi ko po masasagot, sir, kasi, sir, di ba po ang option lang it's either mag-resign po siya or ma-impeach po siya. Okay, but kung gano'n ang hihintayin natin, ibig sabihin, hanggat walang nagpa-file ng impeachment complaint, wala ring internal disciplinary processes yung COA. For example, okay, I can understand that up to a certain extent, although I disagree with it, no, na wala kayong pwedeng gawin dahil impeachable officials. But dun sa mga COA auditors na may kinalaman o na-involve or sila ang nag-audit nitong mga ghost projects, meron ba kayong ginagawa tungkol doon? Kasama po siya sa fraud audit, sir. Kasama po siya sa objective ng fraud audit team kung involved po yung mga auditors natin. And then eventually kung ma-prove po siya ng fraud audit team natin na kasama po yung mga auditors, isasubmit po yan sa internal audit affairs po namin. Yeah, but how long will that take? Kasi ang pinag-uusapan dito 2020, at least initially 2023, 2024, 2025 based dito sa Salaysay. Meron na kayong ongoing investigation ng mga auditors ninyo? In other words, meron bang nag-audit sa mga auditor? Meron po, sir. Opo, meron po. Okay, kasi nga yung gusto nating malaman kung totoo ba yung biro na commission o audit. Ibig sabihin, bigyan nyo kami ng komisyon at kung walang komisyon, bibigyan namin kayo ng audit. Kasi hindi natin alam paano nakalampas lahat itong mga substandard, etc. ng ilang taon. No? So, we need that information in the next hearing. If you can at least submit an updated, ano ang update doon sa mga investigation ng mga auditors that may have yung fraud
ano niyo, no? Unit? What do you call it? Fraud Audit Office po, sir. Okay. Opo. But as far as I'm concerned po, sir, wala na po din doon sa team yung mga auditors natin sa Bulacan First District Engineering Officer. Na-reshuffle na po sila. Opo. Bakit naman reshuffle? Baka mamaya kung saan mo sila dalhin, doon naman sila gagawa ng kanilang kalokohan, hindi ba? Hindi po, sir. Wala na po sa auditing unit po. Yes, but should not there be a deeper investigation? Were they involved? May ongoing na po, Okay, so we want the update. If it's meant to be confidential, then we will keep it strictly confidential. But the committee I would be interested, and I'm sure the committee would be interested to know what you're doing. Opo, sir. Okay, Opo. thank you. Thank you. And sa usapin ni Commissioner Lipana, mabalik lang tayo. Meron akong kontrata dito, contract of agreement, no? Department of Public Works, no? Involving Convergence and Special Report Program, Olympus Mining and Builders. Siguro, Mr. Chairman, I will turn this over to the committee because interesting enough, ang asawa ni Mr. Commissioner Lipana, ang ginagamit niya doon sa kontrata is her maiden name. Olympus Mining and Builders Group Philippines, represented by Marilu G. Laurio. So mukhang merong concealment, no? Dahil alam niyang asawa siya ng isang commissioner, hindi siya pwedeng kumontrata dahil may conflict of interest. So dito nakalagay Marilu G. Laurio and she signed it. No? Pinirmahan niya. Authorized Managing Officer. Ganun din sa, Olympus Mining, Marilu Laurio, name and signature of contractor's representative. No? So maybe we should also invite Miss, what is her name? Laurio or Lipana, also known as, to the committee for the next hearing so that she can shed light as to these contracts, Mr. Chairman. Now, puntahan natin si Sims Construction, Sally. Sabi mo, ikaw ay nagwi-withdraw ng, sa Malolos, Bulacan, Land Bank. Yes, Your Honor. Magkano wini-withdraw mo? Kasi, Your Honor, hindi na, halimbawa 457, kung ano lang po yung available that day, hati-hatiin po yun. Magkano nga yung isang transaksyon? 50 million? 10 million? 100 million? Cash. Wini-withdraw mo ng cash. Yes, Your Honor. Ano po may withdrawal po 457 457 million. Pumayag yung bank manager sa 457 million cash. Wala kayong cheque? Checking account ba yun? Cash po yun, Your Honor, na-request ko po. Paano pumayag yung bank manager na i-release yung 457 million cash? Ano naman po sa land bank naman po yun, Your Honor. So land bank, bank manager. Also, Lilibeth Lim. Hello, Highway po. Andito pala, is she from the land bank? Malolos branch. Ma'am, can you join us? So, may arrangement ba kayo, Sally, sa bangko para pumayag sila ng may malaking transaksyon na gano'n na ilalabas? Please come forward, ma'am. Yun sa land bank. Your Honor, papaalam naman po ako sa kanila. Bawa na po, may withdrawal po akong ganon. So, hindi naman po agad-agad yun ibibigay. May mga araw po yun na sasabihin na kasi kinukuha pa daw po nila sa ibang... Kaya nga. Opo. Pero pangkaraniwan, yun yung pinakamalaki. 457 million isang araw. Teka po. I-recall ko lang po ulit sa... O ano ang pangkaraniwan? Tanong ko po sa abogado. 50, 70 million? Mga minsan po kasi kalahati, minsan 200. Million? Opo. Minsan po 150. Depende po sa ano po, kung ano po yung... Kay Mr. Diskaya, ganun din ba? Meron kayong account sa land bank? Yes, Your Honor, meron po. Tapos dinideposit sa inyong account sa land bank yung pondo ng DPWH? Your Honor, ano po, LDAP po. LDAP.
Ibig po sabihin yung mula po sa DPWS pag binayaran kanila, papasok na po yun sa account mo. Sa land bank. Opo, nasa'yo na po yun kung gusto mong i-withdraw or Yes, panatilihin yes. na po muna doon. So, kayo may checking account kayo o nagwi-withdraw din kayo ng cash? Pag kailangan pong bumili ng mga materyales na cash para po mas makamura, doon lang po kami nagwi-withdraw ng cash. Pero umaabot sa 100 billion din yung inyong account sa land bank. Tama ba yan? Depende po sa collection po na makukuha po Well, namin. yes or no? Umaabot ba ng billion ang accounts ninyo sa land bank dahil sa mga project ninyo? Hindi naman po kasi kadalasan po pinabibili din po ng materyales at saka pampasweldo. Pumapasok pa rin sa account ninyo. Yes po, Your Honor. So nagkakaroon ng reflection sa account ninyo yung pumapasok na billion. Yes po, Okay, Your Honor. okay. That's all I need to know. Ma'am, practice ba yan ng bangko na magre-release ng 457 million cash? Hindi ba red flag na yan na dapat nire-report? Ang gusto natin malaman dito complicit ba ang banking system natin sa ganitong klaseng corruption? Mr. Chair, apologies po that I can't. Kindly stand up, ma'am. So you can administer your oath. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes po. Thank you. You may take your seat. Please proceed. Go ahead, ma'am. Please answer the question. May I request to repeat the question if okay po? Apologies po. Yes. Mr. Chair. Ganun ba ang patakaran? You can have 457 million pesos cash released as a bank on a single day, and wala ba, di ba red flag na yan? Di ba dapat nire-report na yan? We want to know if the banks are complicit in this the illegal transactions using government funding. You're land bank, di ba? Yes. The land bank is once the transaction is more than 500,000, it will be automatically captured by the system and be reported as covered transaction report. And It's that's automated po once it is over 500,000. that's all you do? At first, that is what we Yeah, are that's the law, doing. but Yes. that's all you do. Wala ba kayong know your customer? Nagwi-withdraw ng 457 million, okay lang? We have- report lang na over 500,000? We have due diligence and KYC as well upon opening of the account po, Mr. Chair. So how did this happen? In particular account po, it is according to bank secrecy, we need to request for the consent of the client. Miss Sims, Miss to Sally, buy- okay lang siyang magpaliwanag? Under the bank? Yung paalam lang po ako sa attorney ko. Waiver of your rights to under the bank secrecy law. Yes, Your Honor. Well, anyway, so you're amenable. Go ahead, ma'am. Yes, we have a copy of the of the waiver that we can let her sign first now Okay. so that I can answer. Yes, so can you have that done? Well, while we're waiting for that, what we want to find out is paano nangyayari na 100 milyon, kalahating bilyong piso, parang pikit mata ang ating banking Senator system. Pangilinan, for the information of the body, meron tayong kopya ng lahat ng ledgers ni Sims, ano? Ito, yung binabanggit yung 457 million, 2 araw po ito eh. Natig po 457 million, March 24, 2025. Yung isang withdrawal, total in one day, July 3, 2025. Ito yung sinasabi ni Ms. Santos, parehong delivered do sa office ni Engineer Bryce Erickson Hernandez. No?
marami po rito, ibibigyan ko kayo ng kopya. Yes, thank At, you. i-reproduce natin. Marami po, merong withdrawal na 180 million, may withdrawal na 141 million, withdrawal na 299 million, withdrawal na 65 million. Yes. Puro isang araw ito. Tsaka puro cash. Puro cash ito, cash. Actually. Bakit hindi cheque? O manager's check? Bakit walang patakaran ang bangko na, teka muna, kasi pag may cheque, meron ding paper trail. Kaya cash. Kaya 500 million cash sa loob ng 2 araw. Hindi napapansin ng ating government bank pa ho ito. At most likely, alam ninyong government funds yung binayad doon sa kliyente ninyo. Senator Kiko, bigyan ka namin ng additional 2 minutes. Yes, please. Thank you. Thank you. Go ahead, Miss Lim. Mr. Chair, since we already have the signed consent of Ma'am Sally Santos, can I explain the process flow? Because before it came through her account, will it be alright po? Okay. The process is, since Ma'am Sally Santos is recognized by the DPWH as their contractor and listed in their list of creditors, then the process flow is the funds. Okay, although everyone knew that it came from the notice of cash allocation from the Department of Budget and Management, then it goes to Land Bank, to the DPWH Central Office account, then my head office na maintained with South Harbor, then the South Harbor DPWH will issue a notice of cash allocation intended for the DPWH Bulacan First Engineering District Office. So upon receipt of the Bulacan First District Office, they will issue an advice of checks issued and canceled. So that advice of checks issued and canceled coming from them with the regulation of the Bureau of Treasury for the 24 hours period before they can withdraw it or before they can credit it to the respective accounts of the contractors. So after the 24 hours, the following day, they will issue the list of due and demandable accounts payable, advice to debit accounts, that is the LDDAP ADA. They will send us that ADA and then Land Bank will process it through the financial system. Then upon uploading, it will automatically credited to the different accounts, a passbook account of the different contractors. So once we receive that different accounts, that it will credit the account of intended for Ma'am Sally Santos. And that amount that she withdraw is not necessarily a one-time credit. It's on different LDDAP number po. So then yung sabi niyo nag-pile up, that's it po. Yes, but you didn't explain, is that standard? You can withdraw 500 million pesos in 2 days? Actually, as manager, we try to market the account for as long as they did not need it right away, so they can still maintain it with Land Bank. Then that amount that it maintained for days before the account of Ma'am Sally called us and requested for a withdrawal. Yes. Then pero- upon receipt, upon knowing of her withdrawal, right away we informed her that we need to source fund for that we cannot automatically Kaya have nga that 2 fund. days. Not only 2 days, it took for that particular No, account. this transaction was 2 days. Based on the 2 araw to put together yung 457 million. Yes, your honor. So hindi kayo nagtaka? Bakit cash? Bakit 457 million? At bakit 2 araw? Your Honor, hindi po ako kasi magtataka or mag-iisip ng negative since the funding is coming from the government and the DPWH and knowing it's for the project. So, hindi po ako talaga nagtaka po. Hindi ba common sense lang na 200 million cash for the project? Paano? Meron bang nagbabayad ng cash? Ano yun? Di ba dapat cheque? Actually po, yung list of creditors is a passbook account. And yun po yung nire-report po nila. Then they have their The principle behind yung 500,000 suspicious transactions is because
suspicious transactions. Kumbaga, so hindi suspicious transaction yung kalahating bilyon, 2 araw nilabas? Cash? Your Honor, to be honest, kasi hindi ko po, I am not an engineer or you support every project, hindi ko po alam kung ano po yung project na yun or whatever, since it's a deposit account, yung depositor na po talaga yung nakakaalam. It's hard. Well, anyway, as bank manager, it's hard to believe na hindi katakataka na sa loob ng 2 araw, yung pondo ng gobyerno pwedeng ilabas ng kalahating bilyong piso na basta-basta. Cash. Senator Kiko, tanungin ko lang kay Miss Sally, sino nag-i-inform sa inyo na nakapasok na yung pera? Yung bangko o sina Bryce? Si Engineer Bryce po. Sasabihan ka na nandyan na, Yes. na-credit na sa account mo Yes yung po. 457 million. Yes po. Yes po. So, sino nagbibigay sa instruction na withdraw mo? Si Engineer Bryce po. Siya rin. Yes po, Your Honor. Siya rin na magbibigay instruction na dalin mo. Yes, Your Honor. Thank you. Ma'am, did you file a suspicious transaction report before the AMLAC? Yes po, for that particular account. Can we request for a copy? Anyway, there is already a waiver. Mr. Chair, may I be recognized? Yes. Kindly introduce yourself. Rafael Yap po of Land Bank Philippines. Yeah. May we request that he be sworn? Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? I do. Please proceed. Mr. Chair, we'd just like to raise that under the AMLA, suspicious or covered transaction reports are considered confidential. So we cannot answer or divulge any such information concerning that. With the indulgence Yes, of Senator, are you saying pag ganito kalaki, hindi nyo kailangang i-report sa AMLAC? No, no, Mr. Chair. It's just that we cannot divulge to Even to AMLAC, you cannot? to it's part of the sorry if with your permission, if we could Can we talk to AMLAC with the Yes, indulgence yes, of please. AMLAC, where are you? Tama po ba yung pinagsasabi Good morning, nito? Mr. Chair. Hindi nila kailangan mag-report sa inyo ganito ng transaction? Before I answer, Mr. Chair, I would like to manifest that I have not yet sworn. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Take your seat. Sige po, pakisagot po. Mr. Chair, may I have the question repeated? Question is, sinasabi niya, may confidentiality, hindi lang kailangan i-report sa inyo yung ganung kalaking mga transactions. I mean, almost half a billion. Tama po ba yun? They don't have to report it? Your Honor, yung po ang pag-report po nila ng STR, subject to the risk appetite po ng covered institution po. So it depends on the parameters or guidelines na nasa palisiya po nila. Sir, paki-simplify kasi marami yung nakikinig sa atin. Yung po, hindi natin maintindihan. Yung layman term lang po, layman's term na gamitin po ninyo. Pwede ba, ang tanong ko po, pwede pa na hindi po nila i-report ng bangko halos kalahating bilyon na. Meron pong illegal na po na nangyayari. Mr. Chair, I'm sorry, Sen. Well, that's my own question. That's my only question. Yes po. Yung pong transaction po kasi, kung beyond the threshold amount po, automatic po, yung 500,000 pesos po, automatic po nire-report po yan as a CTR. Ngayon po, sa batas po natin, may mga circumstances po na naka-enumerate doon kung kailan pwedeng i-report as STR po ng bangko. Suspicious transaction report po. Okay. So, kung sa kanila pong discretion po, ang interpretation po nila is papasok po yung transaction, even if it's beyond the 500,000 pesos po, they can report that also as an STR. Oh, okay, so okay lang, I can proceed. Yes. So, a suspicious transaction report was submitted to you, AMLA. Of course, that suspicious transaction report now, they're saying, is they cannot divulge the contents of that report, right? Because the law says so.
Tama ba, Mr. Amla? Mr. Chair, for us to be able to answer it specifically, may we ask for an executive session? Okay, we will do that later. But anyway, because nga it's confidential. Now, my question Senator Kiko, you have 24 seconds. is, sir. aren't you buried with all these reports that you're not able to act on it? Assuming meron kayong basis to act, what do you do? 500 million, 2 days from a contractor, withdrew cash, galing sa DPWH, anong gagawin nyo? Wala. Ito po, usually, pag trigger for investigation po, we are able to conduct a backtracking of the transactions, Your Honor. Yes, but and then what? If it is related to an investigation of an unlawful activity, Your Honor, we make use of it as part of our case build-up. But you can't freeze it there and then. Hindi po, Mr. Chair. Chair, isang Thank you, interjection Senator, lang, Chair, kung isa lang. So Yes. kulang ang batas. You're saying kulang ang ngipin ng anti-money laundering law in this regard? Just the last question. Because kung ganon, ayusin natin yung anti-money laundering law. Pagka may ganyang mga sitwasyon, dapat proactive yung bangko. Sila mismo tatawag sa inyo, hindi lang magpa-file ng report. May problema po rito, kayo na po ang gumawa ng aksyon. Di ba? If you're given that opportunity, would you avail of it, given that the law provides for that? Of course you would, right? Ma'am, DB... You may answer. Thank you very much, Senator Kiko. Your Honor, at Landmark, we have the authority of the department who's handling that particular transaction po. Kulang Thank you. ang batas. Thank you, Senator Pangilinan. Senator Erwin, but there's an interjection from Senator Marcoleta. Salamat, Mr. Chair. Nalito lang po kasi ako dahil nga tama naman po yung tinatanong ni Senator Kiko. Mahigit pong halos kalahating bilyon, wala pong plug. Kasi po, Mr. Chair, ako po ay nagbebenta noon ng lettuce. So, sabi kasi nung bibili sa akin, pinakamadali mag-deposit, mag-ano ka na lang ng account sa bank para deposit ko na. Sabi ko, kukunti naman yan. Para madali po, sabi niya. Sinubukan ko pong mag-deposit sa Metrobank na malapit sa amin. Siyempre po, yung parang marginal deposit, mga 10,000 pesos lang naman. Nireject po ako ng bangko sapagkat congressman po ako. Noon po ito. Meron po kayong acronym na 3-letter word, parang potential. PEP, Politically Exposed Persons. Ayan, ganun. Bakit po 10,000 lang pong ino-open kong account? Dahil congressman ako, kinakailangan po akong imbestigahan. Ito po, halos kalating bilyon, hindi ko po maintindihan. Nasabi ko lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Senator Erwin, and then we'll go on break. No? We'll come back at 2 p.m. So, Two questions lang po, Mr. Chair. Kasi para po doon sa AMLAC, isa pong policy gap. Would you agree with me, sir, na isa pong policy gap ito na hindi pala uniform ang policy ng banks on how to treat transactions? Hindi pare-pareho? So, pag suspicious, hindi po? Parang normal yun dahil sa kuan sila? Yung circumstances, Your Honor, it is enumerated po, naka-enumerate po sa batas yan. So, ang interpretation po would be with the AML unit po ng covered person. So, kailangan pong baguhin po yan, yung policy po na yan. Kasi something's wrong. Will you agree? Kasi nagagamit po eh. Never mind po, sagutin niyo lang po yan mamaya-maya po. Dito po na tayo kay Sir Orly Regala Gutesa. Sir Orly, itong katabi mo, mga driver ito eh. Si Balatbat, si Santiago, nagdi-deliver. Itong si Balatbat, nakapag-deliver na raw kay Saldi ko. Nakita mo ba ito? Magkakilala ba kayo niyan? No, Your Honor. Hindi pa kayo nakakilala niyan? Yes, Your Honor. Mr. Balatbat, hindi mo na mamumukaan si Sir Orly, security po ni Saldi ko? Hindi po, Your Honor. Hindi mo rin kilala? Hindi po. Alright. Sir, I have, Mr. Chair, with your indulgence, I just have two quick questions. Anong trabaho ninyo, sir? Security? Bago po kayo nag-security, anong trabaho ninyo sa Philippine Marine? Sa infantry, artillery, ano sa po kayo?
Dati po sa intelligence po ako sa Marine Corps. Intelligence. Tapos diretso na po kay Saldico o meron pa kayong VIP muna na daanan? Dati po galing ako sa Coca-Cola. Naging consultant po ako sa Coca-Cola. Tapos po, kay Saldico na. Opo. Nag-resign po ako sa Coca-Cola. Di napunta po ako sa kay Saldico. Kay Saldico na po. Yun po yung unang politiko ninyo. Yes, Your Honor. Alright. Sir, tanong ko lamang po, okay. Diba, mabigat po yung inyong nag-deliver po kayo kay Speaker Martin Romualdez. Could you name kung sino po mag-deliver? Siyempre po, kailangan nyo i-confirm na na-deliver na po, boss, yung pera. Kay, siyempre, i-confirm mo kay Saldico, na-deliver na po sa bahay ni Speaker. Sino po mga dinideliveran nyo? Alam nyo ba ang pangalan? Sa dami po ng pera na yon. Sa pagkakaalam ko po, wala po kaming direct contact doon sa receiver. Kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul or kaya si Mark. Si Paul or si Mark? Yes, Your Honor. Kasama ninyo, si Paul or si Mark, mag-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Kay Speaker? Yes, Your Saan Honor. bahay po ito? Sa? Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes. Okay. Alright. Ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes na sinasabi ninyo? Bakit po nilaman na bahay po ni Speaker yun? Sino po nagsabi? Based doon po sa pa-deliver ng i-deliver sa bahay ni Speaker. Sino nakakaalam? Si Paul at saka si Mark? Yes, Your Honor. So, dinadala po kayo doon sa bahay ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo nag-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag-start ko doon is ang actual ko pong deliver is 3 beses, Your Honor. 3 beses? Yes, Your Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po ang dinideliver niyo doon sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, sir, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 46, naging 35 na lang yung box na naibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Forbes na, Your Honor. Kay, sa bahay mo ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Minsan lang? Ilan? Ako, during that time, 3 beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namumonitor ko po yung group chat ng movement ng duty ng basura, is 3 times a week, most likely, lalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na halaga o na amount ng maleta, equivalent na maleta? No, Your Honor, hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maleta na idinideliver. Pero 3 times a week ang delivery doon sa 42 Forbes? Most likely, Your Honor. Sinasabi mo ng bahay ni Speaker? Yes, Your Honor. Gaano katagal po ito? Ilang buwan po ito na 3 times a week, 3 times a week? Ilang buwan po ito? Nung time ko po, from December po yun, December eh. Hanggang nandoon po ako noon. Ganun yung... Kailan po yun? Kailan ba kayo malis? August 5 lang po. January, February, March, April, May, June, July, August. 8 buwan. Hindi po ako sure sa kung yung mga other month is... Pero 3 times a week, ha? Yes, Your Honor. 3 times a week, okay. Mr. Chair, my last question now with Engineer Bryce. Engineer Bryce, may pinag-ngangalandakan si Attorney Porto na maraming senador ang sasabit dito. Pero ngayon, hindi mo pinapatutuan. Does this mean na fake news po yung sinabi? Mukhang fake news ang binigay ni Attorney Porto ng iyong attorney sa media. Kasi sabi niya po, 6 daw eh. Marami pang mga senador. Misunderstanding po yun, Your Honor, kasi dun nga po sa computer ko, congressman po yun nandun. Congressman, hindi senador. Opo, So, Your Honor. sinasabi mo ngayon, hindi naman yung 6 na puro mga senador yon. Hindi po totoo, Your So, Honor. fake news po yon. Kaya mag-usap po kayong attorney, mamaya po ako mag-usap kayo. Sabi Yes, mo, ayusin yes po. Kasi hindi po maganda tignan at hindi rin maganda pakinggan na 6. Ang mga tao ngayon nagtatanong, sino ba yung 6 na yan? Sino ba yung mga kulang pa na yan? And I think that is unfair. Can you please inform your lawyer? Ano po? Nalinawin niya po kung congressman, di congressman po. Ano po? Kung meron siyang alam. Doon pa sa computer mo, mabilisan na lamang po. Nabanggit po ba ang Speaker Romualdez doon at saka Saldico? Kong Zaldi ba meron? Kong Saldi sa computer mo. Wala pong nabanggit doon na Speaker Romualdez. Wala po, Your Honor. Mr. Chair, that's all for now. I'll reserve some of my questions later. Thank you, Senate Mr. President Chairman. Mr. Chairman, just one question to Mr. Gutesa. Kasi parang nalito lang na kami na konti doon sa kwento mo. Can you give the details nung sinasabi mong delivery between
Eric Yap and Saldico. Sino nag-deliver sa kung kanino sa kwento mo? Nung part of December, sir, ng 2024, doon ko po na aktuhan si Congressman Yap na siya mismo ang nag-deliver doon sa Valle Verde 6 ng 46 na maleta na naglalaman ng yung level kasi ng maleta may nakalagay na post 8, may nakasulat na 48 siya eh. Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun, saka binibilang. Kaya Teka. na-notice ko na, Okay. Sabi mo galing kay Eric Yap? yes, Your Honor. From one congressman to another. Saan nyo kinuha kay Eric Yap yung 46 na maleta? Dineliver lang niya po, sagkita lang po kami doon sa sa Valle Verde 6. Dinala niya lang yung mga maleta na yun doon sa Valle Verde 6 during the time. Tapos kayo ang nag-deliver sa... Inilipat po namin sa sakyan, dinala na namin sa Horizon yung mga maleta na yun. Yun yung 46 na sinasabi mo. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, I just want to make addition, yung mga clarification po na gano'n. Kasi po sa Kongreso, siguro alam din po ito ni ni Senator Dante Marcoleta, magkasama po kami. Uso po yung bilihan ng budget sa Congress. Opo, the budget po, si Senator Marcoleta can attest to this. Kaya po minsan paghapon, pagpanoodin nyo po sa TV, paikot-ikot po mga kasamahan namin sa Kongreso, yun pala, lalapitan yung isa, may budget ka ba natitira dyan? Akin na lang, 20%, parang gano'n basta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair. Thank you for the education. Hindi Mr. namin Chairman, alam sa Senate yun Point of information. Point of information. Yes, sir. Intervention lang, intervention. Yes. Just information. Mr. Orly, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Sabi mo naman, halos 3 beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yun lamang alleged delivery ni Rep. Yap ang parang yun ang natandaan mo? Kasi yung po, Your Honor, yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, yun talaga yung bumungad sa akin, Your Honor. Pero marami kayo, may backup, kung may advance party ka mo. Ilan ba kayong, sabi mo galing ka sa Marines, ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep. Saldico? Total ko parang nasa 90 plus eh. So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan ng mga kasama mo? Mabilis lang, para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon. Sila Jubit Bunagan. Sige. Mark Bunagan. Alan Colisio. Maliban sa Marines, meron di bang ibang serbisyo? Halimbawa, police meron? Mayroong pulis, 6 na galing sa PSPG. Kung sakasakali, meron nakakarinig sa mga kasama mo at sasabihin nila, mali naman ang sinasabi mo, tumarap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Senator Pangilinan. Yes, yung Eric Yap ba na congressman, yun yung dating chairman ng Appropriations Committee. Tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya. Basta Yes, Eric but Yap lang po yun. for the record, Eric Yap used to be chairperson of the Appropriations Committee in the House. Point of information. Thank you. Last na lang before we go on break. Anong specific duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir, sa MC2 ako dati, sir. Marine Corps Intelligence. Bakit? Authorized ba yung mga Philippine Marines na mag-serve as security escort ng civilians? No, Ang sir. alam ko- Sorry, sir. No, sir. During that time, sir, retire na po ako. Hinar ka bilang retired na Marine personnel. Ay, sir. Okay, thank you. So, Mr. Chair, in connection Sige. doon sa tanong mo, Okay. Sinabi mo, 90 kayo na security ni Saldico? Most likely, ganun yung bilang, sir. 90? Ay, sir.
9-0. Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng Marines kung tutusin. Yes, sir. Pero 90 is the number. Napakarami. More or less, sir. More or less. Hindi ako exact sa number, but more or less. Talo si Senate President nito. Ilan lang bang gwardiya mo, Sir Senate President? Wala, zero. Ikaw nga ang mismo nagdadrive, no? Wala, basta kasama ko lang si 6 Hour, okay na ako. Sige, thank you, Mr. Chair. Thank you. So,